Eksklusibong sumama ang GMA Integrated News sa Maritime Domain Patrol ng AFP sa Pag-asa Island. Doon nasaksihan ang sinasabi ng AFP na napag-iwanan na ang Pilipinas pagdating sa pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, kaya nga ang mungkahi nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay gastusan na yung pagpapaganda sa mga lugar na hawak na ng Pilipinas. Ilang beses kayong pwede rin ma-interview yung anak mo? Kasama namin ang ilang sibilyan sa paglipad ng AFP Western Command para magsagawa ng isang maritime domain patrol sa Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. Tulad nila Grace na 5 beses nang nagtangkang makasama. Kahit po gustuin man natin, sir, ang inaano po kasi nila yung panahon po. Gusto ko po si Papa. Bit-bit ng mga residente ang mga pangunahing pangangailangan sa isla tulad ng mga gulay kahit itlog. Sa aming pag-iikot, una naming nakita ang Kanduli Shoal at Hasa-Hasa Shoal na malapit lamang sa Palawan. Ito naman ang Rizal Reef o Commodore Reef na isa sa siyam na mga bahura o shoal na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. 1978 ang ideklara ng Pilipinas na isang munisipyo ang Kalayaan Island Group sa Spratlys sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Pero sa loob nito, may mga shoal o reef na okupado ng ibang bansa. Ang Malaysia, okupado ang Investigator Shoal o Pawikan Shoal. Ang Vietnam naman, okupado ang Bar Canada Reef o Mascardo Reef. Sa ere, tanaw ang mga aktibidad dito. Naglalakihan ang mga estruktura, may mga truck at mga barko. Sa Calderon o Quarteron Reef na okupado ng China, kitang-kita ang mga tila lighthouse, mga kalsada at gusali. Katapat natin ngayon yung isa sa mga artificial islands na hawak ng China, yung Fiery Cross. At kung titingnan nyo, yung mga pasilidad dito sa mga artificial island na yan, ay aakalain mo na mga syudad sila sa gitna ng laot. At doon sa bandang kanan, makikita natin yung pulutong na mga Chinese vessels. Sa Kalayaan Island Group, pinakamaraming lugar ang okupado ng Vietnam na nasa 38, sunod ang Pilipinas na 9 at China na 7. Meron din ang Malaysia, Brunei at Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pag-iiwanan na ang Pilipinas ng ilang taon at dapat daw mas gastusan ng lalo ang pagpapaganda ng features na hawak ng Pilipinas. Sa di kalayuan, tanaw na ang Subi Reef na hawak ng China na ang ibig sabihin malapit na ang Pag-asa Island dahil magkalapit lamang ito. At sa aming paglapag sa paliparan, tuwang-tuwa si Adele dahil sa wakas, nakabalik na siya sa islang itinuturing niyang tahanan. Vicky, kahit yung mga komunidad dito ay kulang-kulang yung mga pasilidad para sa kanila sa serbisyo medikal at saka sa mga pangbata, no? Kaya umaasa sila na yung mga facilities dito ay mababago at mapapabuti rin. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Maituturing na nasa sentro ng pagprotekta ng Pilipinas laban sa mga umaangkin sa West Philippine Sea ang Pag-asa Island. Pero ang isla, kulang-kulang sa pasilidad, pati sa supply ng mga gamit at pagkain. Ang mga estudyante nga, walang guro at aminado silang kulang ang kanilang natututunan. Mula po sa Pag-asa Island, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, kung mag-iikot ka dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan, ang una mong mapapansin ay mga sira-sira mga pasilidad, katulad ng mga sirang eskwelahan na katiwangwang simula pa nung manalasa yung bagyong Odette noong 2021. December 2021 nang bayuhin ng bagyong Odette ang Pag-asa Island. Binabayo ng malalakas na hangin ng isla at halos wala nang makita sa kapaligiran. Nagliliparan ng mga yero at halos mabunot na ang mga puno. Halos 2 taon na nakakaraan pero aakalain mong kahapon lamang ito nangyari kung ang mga pasilidad dito ang titingnan.
Ang munisipyo tinutubuan na ng damo. Ang eskwelahang ito nakatiwangwang bagaman may ginagawa ng maliit na gusali sa katabi nito. Pero hindi lamang pasilidad ang kulang. Dito, may mga estudyanteng naka-uniforme pero walang guro. Medyo labo-labo na dito mula grade 1 hanggang grade 10. At sa ngayon, wala pang teacher, nag-aabang sila. Kanya-kanyang basa ng kung ano-anong libro ang mga bata. Anong ginagawa niyo dito? Nagsusulat po. Nagsusulat. Sino may sabi magsulat kayo? Si Ma'am po. Si ma'am, susulatin niyo daw muna yan. Opo. Tapos, nababasa mo na ba yan? Basahin mo daw. Hindi ka ba nababasa? Hindi mo ba nababasa? Tanging teacher aid lamang ang umaalalay dahil hindi pa nakakarating mula Puerto Princesa, Palawan ang mga naka-assign na guro dito. May mga graduating student na aminadong kulang ang natutunan nila. Ipinapadala lamang sa kanila ang mga module na inaaral nila. Hindi ko po alam ko pag nag-graduate ako ng grade 10, pagpasok ko ng grade 11, hindi ko po alam kung paano ko Papatawag namin pati yung teacher in charge bago yung DepEd para malaman ho natin kung bakit, kung anong dahilan, bakit hanggang ngayon di pa sila nakakaakyat. Pero hindi lamang sa edukasyon kulang, may isang clinic lamang dito na may 2 midwife. Mga pang first aid lang po. Dito? Paano pag halimbawa na-stroke yung mga Na-stroke, sir. Ibababa, sir. Air evac po yung gagawin po doon. Pahirapan din ng supply, depende kung may biyahe pa sa isla. Nakaranas na kami ng Pasko, walang mga handa sa New Year. Ano ginagawa niya pagka ganun? Wala, sir. Bigas, kanin lang. Kanin Is na. Sardinas. Simple ang pamumuhay dito. May libreng wifi ang DICT, kaya sa hapon, dito sa punong ito nag-iipon-ipon ng mga taga-isla. Sa gabi, may nagvi-videoke. Sa araw, may mga batang nangangawil. Sa di kalayuan, tanaw ang barko ng China Coast Guard. Sa gabi, pipintig-pintig ang ilaw galing sa mga barko ng China. Paalaala na hindi ito ordinaryong pamayanan at nasa gitna ito ng agawan ng mga teritoryo sa kalayaan ng iba't ibang bansa. Tugon naman ng DepEd Palawan Emil ay pareho lamang yung itinuturong curriculum sa mga estudyante dito at magdadagdag sila ng isang guro para sa English o Mathematics, dagdag doon sa 4 na naka-assign na dito. Patuloy pa rin natin kinukuha ang panig ng DOH Palawan. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Lungkot daw ang isa sa pangunahing kalaban ng mga sundalong ilang buwan nang nakadestino sa Ayungin Shoal, pati na sa Pag-asa Island. Pero yan din ang pilit nilang kinakaya sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Pag-asa Island, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Emil, hindi nga matatawaran ang dedikasyon ng mga sundalong nadedestino sa mga sensitibong kampo tulad sa Pag-asa Island kung saan binabantayan nila ang mga teritoryong hawak natin. Ito ang Pag-asa Island, isa sa 9 na lugar na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Sa iba't ibang lugar sa isla nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong dumaan sa pagbabantay dito, kasabay ng mga mensaheng ipagtanggol ang satin. Maidadagdag na ni Ryan ang kanyang pangalan sa mga nadestino dito. Galing siya sa pamilya ng mga seaman, pamilyado at may 3 anak. Siyempre, proud naman sila. Sa pamilya namin sila, ako lang naging sundalo eh. Sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal siya unang nadestino noong 2013. Tumagal siya roon ng 7 buwan. Hindi sila napalitan agad dahil sa pangaharang din ng China. Noong time na na-deploy ako, nagkataon kasi na buntis din si Mrs. Sir. Malapit namin siya, mga pipapanganak. Kalaban mo lang sir, sarili mo eh, lungkot eh. Pero kaya, overcome naman sir. Dito sa Pag-asa, kita mo ang mga nakapaligid na naglalakihang barko ng China. Umaga hanggang gabi, araw-araw. Kaya para maibsan daw ang bigat ng responsibilidad nila rito, nagsusumikap silang mamuhay ng normal. Naglalaro ng basketball, pampalipas oras o kaya naman ay naggugupit ng buhok. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8. At yaan sila yung araw-araw na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay ay may tensyon sa kanilang paligid lamang.
Batid ni Joint Task Force Unit Commander Lieutenant Commander Romel Janela ng Philippine Navy ang kailangang gawin dito. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. We are providing security for national sovereignty. Hindi lang dito sa Pag-asa but to the other Philippine-held features. Mula sa ere, makikitang nakaharang ang China Coast Guard sa 3 case na karaniwang pinangingisdaan ng mga Pilipino pero hirap na silang marating ngayon. Paalaala raw ito ng misyon ng mga sundalo sa ating teritoryo. Si Ryan, pangarap raw para sa kanyang 3 lalaking anak na maging sundalo rin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Patunay ito na ang misyon ng mga sundalo dito ay misyon ng hindi iisang henerasyon. Hiling naman ng mga residente ng Pag-asa Island na nakausap natin na nandun tayo ay mas maayos na mga pasalidad para sa kanila. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Ikinaalama ng AFP Western Command ang namataan nilang kumpulan o swarming na naman ng Chinese fishing vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinusubukan din umano ng China na magkaroon ng presensya malapit sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Nakatutok si Joseph Morong. Sa kuhang ito ng aerial patrol ng AFP Western Command o Westcom sa Rosul o Iroquois Reef noong September 6 at 7, kitang-kita ang tinatayang lampas 20 malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umaalis sa lugar. Nasa 70 to 80 nautical miles lamang o hanggang 148 kilometers sa Palawan at nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya sabi ng Westcom, paglabag ito sa jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas. Pinakamaraming Chinese vessel na nakita ang Westcom dito, pero meron ding nakitang 5 sa Sabina o Escoda Shoal na mas malapit na sa Palawan. Sa Sabina Shoal, karaniwang nag-aabang ang China Coast Guard para buntutan o isyado ang mga resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Meron ding 2 nakita na Chinese fishing vessel sa Baragatan o Nares Bank. Ayon sa Westcom, nakakabahala daw ang pagdagsa ulit ng mga Chinese fishing vessel dahil sa posibleng implikasyon nito sa maritime security, territorial integrity at sa kalikasan. Ugat din daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea na naglalagay sa alanganin sa rehiyon. Sa harap daw ng swarming na ito ng China, patuloy raw na magiging mapagbantay ang Pilipinas para proteksyonan ang ating interes at ang pangkalahatang kasiguruhan sa rehiyon. Sa resupply mission noong September 8, 4 na mga Chinese fishing vessel ang kasali sa ginawang pagharang ng China sa mga resupply boat at Philippine Coast Guard. Mga pang deep sea fishing vessel pero walang palatandaang ginagamit ito sa pangingisda dahil nakatiklop ang crane at boom ng mga ito. Tad-tad din ito ng communication equipment at may water cannon pa sa tuktok ng mast nito. Ayon sa Westcom, padami ng padami ang mga Chinese fishing vessels sa Escoda at Rosul Shoals. Nitong Hunyo, umabot pa ito ng lampas 40 na tinatayang lampas 10 lamang noong Enero at Pebrero. Through the ATF West, we were able to drive away 25 na Chinese fishing vessels away from Rosul Reef that time. But pagdating naman ng August, ganun na naman, bumalik na naman sila. Sinusubukan daw ng China na magkaroon ng presensya sa lugar na malapit lamang sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Ang Recto Bank ang isa sa pinaplanong lugar para sa isang major gas exploration project ng Pilipinas at bahagi ng Service Contract Number 72 ng Department of Energy. What we are really preparing is as much as possible, hindi sila maka-gain ng full control or control. We should have sovereign rights and jurisdiction over that area. If we will not mind that part of our territory, baka in the long run sila na ang magkokontrol dyan. Sa Pag-asa Island, sa Kalayaan, sa Pampanga lamang, kitang-kita ang barko ng China Coast Guard at mga fishing vessels. Halos nakaistasyon na mga ito sa lugar nila, umaga hanggang gabi. May ilang taon na itong napansin ng mga taga-Pag-asa. Mga nakaumang na panganib sa sanay payapang pamayanan sa isla na kung hindi ko sasabihing Pag-asa Island ito ay aakalain mong isang kilalang tourist spot na sagana sa yamang dagat. Siyempre sir, nangangamba ka rin magbiyahe na papunta rito.
Ngayon ang mga mangingisda limitado na rin ang galawan dahil sa pangambang dulot ng mga barko ng China. Hindi na yan sir, hanggang doon na lang yan sila sa may bahura doon. Nababawasan na rin talaga yung kanilang kinikita kasi hindi na sila makalayo. Mula rito sa Palawan para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.